Na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, Thursday na ngayon. Ang daming nakangiti. Kasi bukas Biyernes na eh. Balik klase na yung iba ha. Asingko tayo ngayon ng Setyembre 2024, Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, maulang panahon asahan ngayong araw. Epekto pa rin ang extension ng bagyong Enteng at ng Habagat. Patay, nadala ng bagyong Enteng, sumipa na sa 15 ilang lugar sa Metro Manila at kalapit lalawigan. Nagsuspende pa rin ang klase dahil sa mga baha. Alice Guo, sinundo ni na Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Marbil sa Indonesia. Inaasahan darating sa bansa mamayang gabi. Post sa social media na siya ay na-ospital, tinawanan lamang ng Pangulong BBM. Dating Davao Jail Warden, isinasangkot naman si dating Pangulong Digong Duterte sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord. Laborer toda sa live wire habang umiihi sa Cadiz City. Magandang umaga Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, magiging maulan ang panahon ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, epekto ng trough o extension ng Typhoon Yagi, dati itong bagyong Enteng. At lumakas na southwest monsoon o habagat. Paliwanag ng Pag-asa, bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Enteng kahapon ng umaga, ang trough o extended cloudiness ay magdadala naman ng malalakas na mga pagulan at thunderstorm sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, ingat po kayo. Ang habagat naman na pinalakas ng bagyong Yagi ang magpapaulan sa malaking bahagi ng Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Asahan din ang moderate to heavy monsoon rain sa Metro Manila, La Union, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Northern Palawan at ilang bahagi ng Central Luzon kabilang Quezon, Marinduque at Romblon. Samantalang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas naman ng maulap na papawirin, may isolated na rain showers, epekto naman ng localized thunderstorms. Bagamat ng Kabisayaan kahapon, sabi ho ng mga feedback natin natanggap mula po sa Cebu, mainit naman ho ang panahon. Ganon din po sa malaking bahagi ng Mindanao. Nasa 15 katao naman ang nasawi batay sa tala ng Office of Civil Defense dulot ng bagyong Enteng. Itong pinahayag ni OCD Director for Operations Cesar Idio sa situation briefing na pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Idio, maliban sa mga nasawi, may 15 ding iniulat na nasugatan habang 21 kasalukuyang nawawala. Dagdag pa rito, iniulat din ng OCD na 2 lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa pananalasa ng bagyo. Ang una ay ang Naga City sa Camarines Sur at ang Allen sa Northern Samar. Samantala, sinabi naman ng OCD, batay ho sa ulat ng Department of Agriculture, may kabuang 351 million na halaga ang pinsala na naapektuhan na epekto po ng bagyong Enteng at halos 14,000 na mga magsasaka naman ang naapektuhan. Para ho sa mga estudyanteng nakikinig, sa mga nanay, kanselado pa rin ang pasok sa eskwela ng lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa Metro Manila at mga lalawigan sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Enteng. Kabilang sa mga nagsuspende ng klase ang Marikina City, Parañaque, Maynila, Las Piñas, Pasay City, Caloocan, Valenzuela City, Malabon, Muntinlupa, Rizal, Bataan at Cavite. Gayon din ang Nasugbo. Ang Calaca City, Lian, Balayan, Tuy, ang Lemery, Taal, Laurel, San Luis, San Juan, Calatagan at Malbar. Yan po ay mga bayan naman sa Batangas. Sa Bulacan, ang mga nagsuspende ng klase ang Giginto, Balagtas, Bukawe, Bulacan, Hagonoy, Malolo City, Marilao, Norsagaray, San Rafael at Santa Maria.
Samantala sa Kalumpit, Pandi, San Jose del Monte at Malagtas, tuloy ang online classes o modular learning pero wala na munang face-to-face classes. Suspendido rin ang klase sa San Pedro, Laguna, Licab, Zaragoza, San Nueva Ecija, Looc Occidental, Mindoro, Botolan, Candeliera, Costillejos, Palawig at iba sa Zambales, Arayat, Mabalacat, Bacolor, San Simon, Mexico at San Fernando sa Pampanga. Sa Guagua at Angeles City naman, wala pa rin pasok pero tuloy ang klase via online o modular learning. Kanselado din ang klase sa Concepcion, La Paz, Anao, sa Bamban, Paniki, Moncada, San Manuel at Ramos, yan po ay sa Tarlac. Ang Capas Tarlac naman, walang pasok ang preschool mula preschool hanggang senior high school, public and private. Pero ang college meron na kasi naghahabol din sila ng araw o ng oras. Wala rin pasok sa Dagupan, Infanta, Mangaldan, Tuy, ang Calasiao, Orbistondo, Ordaneta, San Carlos at Manawag sa Pangasinan. Suspendido din ang klase mula ngayong araw hanggang sa September 6 sa Basista at Rosales sa Pangasinan, habang kanselado na rin ang pasok mula preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Binmale sa Pangasinan. Masantos siya kabasanid si Camille sa ating mga kababayan dyan po sa lalawigan ng Pangasinan. Kahit naman masungit ang panahon, agad sumugod ang team ni Senator Amy Marcos sa ilang lugar na hinagupit ng bagyong Enteng. Kabilang sa hardest hit na lugar na kanilang pinuntahan ang Antipolo City, Cainta-Taytay, dyan po sa lalawigan ng Rizal kung saan ipinadala ni Senator Marcos ang Nutri-Jeep ng kanyang tanggapan. Daan-daang mga binagyong hinatiran ng presidential sister ng mainit na lugaw, Nutriman at inuming tubig. Kasama rin dito sa ang pakikipagkamay ni Senator Marcos sa pamilya ng mga biktima ng landslides at pagkalunod sa lalawigan. Tiniyak naman ni Senator Amy sa pagbabalik sesyon ng Senado na patuloy niya isusulong ang panukalang makatutulong sa mga mahihirap kabilang ang konkretong solusyon sa malalang pagbaha sa bansa. Una rito, hinanap na ni Senator Marcos ang mahigit sa 5,500 flood control projects na pinagmamalaki ng pamahalaan. Muling idiniin ang mababatas na hindi naman nagkulang ang Kongreso dahil naglaan sila ng 1.4 billion pesos na pondo para sa flood control kada araw. Tinatrabaho na ng Department of the Interior and Local Government at ng Philippine National Police ang agarang pagbabalik sa Pilipinas ni Alice Guo matapos na maaresto ito sa Indonesia. Batay sa report ni Sherwin Alparo, RH6, lumipad sakay ng isang private jet sina Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kasama si PNP Chief General Romel Francisco Marbil alas 11 kagabi patungo sila ng Jakarta, Indonesia. Makikipagpulong sila sa Indonesian counterpart ngayong araw para maiuwi ng Pilipinas si Guo na inaasahang maisasama na rin pabalik ng bansa mamayang gabi. Samantala, inihayag naman ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi patatagalin ang resolusyon sa kaso ni Guo at isasalang agad ito sa investigasyon pag-uwi ng Pilipinas. Ayon sa Pangulong Marcos, titiyakin naman niyang mabibigyan ng legal protection si Guo alinsunod sa batas ng Pilipinas. Minuri ng Pangulo ang lahat ng mga law enforcement agencies na nagtulong-tulong upang mahuli si Alice Guo. Minasalamatan din ng Pangulong BBM ang mga otoridad sa Indonesia na nakipagtulungan upang maaresto si Guo. Bunsod nito, inaalalahanan ng Pangulo ang lahat ng mga nagtangkang takasan ng hustisya na mahabang kamay ng batas at walang kriminal na makaliligtas dito. Mga minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m. 4 September, Alice Guo, also known as Guo Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law,
Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Tiniyak din ng Philippine National Police na mapaparusahan ang mga tauhan nito na mapapatunayang tumulong sa pagpapatakas kay Alice Goo. Ito ang babala ni Colonel Jean Pajardo, tagapagsalita ng PNP, kasunod ng ulat na tinulungan ng ilang pulis ang dating mayor upang makatakas sa mga otoridad. Ayon kay Pajardo, walang itinuturing na sacred cow sa hanay ng pulisya oras na makumpirma nila kung meron ngang umasisti kay Goo na miyembro ng Philippine National Police. Patuloy pa rin na niya ang investigasyon kung paano nakapusulit ng bansa si Goo na posible manong lumusot via backdoor. Ongoing pa rin po sir ang investigation, and if and when lumabas po sa investigation po natin na meron pong mga pulis na tumulong po dyan, no sacred cow po dito, papanagutin po natin ang sinumang pulis na mapapatunayan po natin tumulong sa ginawa pong pagtakas po ni Alice Goo at iba pa. Papadalohin naman ang House Quad Committee sa kanilang pagdinig ang nadakip na dating mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo matapos itong maaresto sa Indonesia. Naniniwala si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers at Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez. Malaki ang maitutuling ni Goo sa pagpapatuloy ng investigasyon ukol sa iligal na mga POGO operations. Piniling din ng Quad Committee sa Senado na padaluhin sa pagdinig ng Kamara si Goo upang malaman kung sino-sino ang nasa likod ng iligal na operasyon ng POGO sa bansa. Nais ding malaman ng Kamara kung sino ang mga opisyal ng pamahalaan na tumulong kay Goo para maging mayor ng Tarlac at makapagpatayo pa ng mga negosyo. Nananatiling questionable ang pagkatao ni Goo at iniimbestigahan pa rin ang mga kaugnay nito sa mga POGO sa bansa. 14 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pinuri naman ng mga senador ang pagkakaaresto sa Rismis Bamban Tarlac Mayor na si Alice Goo sa Indonesia. Pinasalamatan ni Senate President Jesus Escudero ang mga otoridad sa Indonesia at ng Pilipinas sa kanilang pagsisikap na madala sa hustisya si Goo. Umaasa si Escudero na magkakaroon ng linaw ang isyu hinggil sa illegal na POGO operations. Ito rin ang inaasahan ni Senator Win Gatchalian kasabay ng panawagan kay Goo na ibunyag na ang mga taong naging kasabwat nito sa POGO. Samantala, tiwala naman si Senator Rizzo Ontiveros na magsasalita si Goo sa muling pagharap nito sa Senado para tuluyan ng maliwanagan ang mga kinakaharap nitong mga isyu. Tiniyak naman ang Senate Sergeant at Arms ang seguridad ng dating Bamban Tarlac Mayor na si Alice Goo oras na mailipat ito sa kustodiya ng mataas na kapulungan. Inaasahang ililipat ng mga otoridad si Goo sa Senado pagkatapos ng inquest proceedings sa NBI dahil sa standing warrant of arrest ng Senado laban sa dating alkalde. Ayon kay Senate Sergeant at Arms retired General Roberto Ancan, mananatili si Alice sa kwartong tinuluyan din ang kanyang kapatid na si Sheila Goo. Dito pwede silang bisitahin ang kanilang mga abogado at mga kamag-anak. Umaasa naman si Senator Rizzo Ontiveros at Senador Sherwin Gatchalian. Sisipot na sa pagdinig ng Senado si Mayor Goo. Kasunod nito ng pagkakaresto sa kanya ng mga Indonesian authorities. Ayon kay Ontiveros, umaasa silang haharap na si Goo sa pagdinig sa lalong madaling panahon magsasalita ng kompleto at makatotohanan. Sinabi pa nito na kung sino man ang tumulong sa pagtakas ni Goo ay hindi din tatantanan ng Senado. Ayon naman kay Senator Sherwin Gatchalian, oras na makabalik ng bansa si Goo at matapos ang proseso sa NBI at Bureau of Immigration, dapat na itong dalhin sa Senado dahil ang Senado lamang ang may standing arrest order laban sa kanya. Recycled lang ang mga nahuhuli naman ng Bureau of Immigration sa mga pinakahuling raid ng illegal POGO ham sa bansa. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, lumilipat lang sa ibang POGO hub ang una nang naaresto sa mga ni-raid na POGO. Ayon kay Sandoval, natuklasan nilang halos pare-pareho lamang ang mga POGO workers na nahuhuli ng mga otoridad sa magkakaibang POGO hub. Tinukoy niya ang inarestong mga dayuhan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Nakalaunan ay nadiskubre nilang galing pala sa ni-raid at mga hinuling POGO workers din sa Pampanga.
Doon po sa mga unang batches, parang after the arrest, saka po sila lumipat. Ganun? Yes, physical authority po kasi ang custody ng mga tao remains with the arresting team. I think there were people who were able to go out, I think, nung premises na yon ng pagkakahuli sa kanila. And they were transferred and they transferred to different Pogo hubs. Yan ang dapat na maimbestigahan. Paano nare-recycle? Ano, ha? Ako ayaw ko maniwala doon sa sinasabi na ayaw ko maniwala doon sa sinasabi na hindi, may mga kumita dyan. Let's give them the benefit of the doubt. Diba? Nahuli, hindi naman tumakas, pero biglang lumutang dyan po sa Cebu. Diba? Hindi naman sila tumakas. Kung hindi sila tumakas, paano silang nakalabas? Huwag kayong magduda. Pambihira naman kayo. Masyadong maduming isip nyo na nagkalagayan, na nagkakabayaran. May mga nagsasabi pang 300,000, 500,000, 700, 1 million per ulo. Ayoko maniwala sa ganyan, ha? Huwag kayong ganyan, ha? Masamang namimintang. Maganda umaga, Pilipinas! Tamaan sana kayo ng kidlot. Sa mga Antakan nyo, makikita mo yung frustration ng Bureau of Immigration, eh. Di ba? Huhulihin. Pagkatapos, for whatever reason, whatever condition, lalabas. Ay, susme. 5 Pogo companies kusa naman nagsara. Kasunod ang total ban order ng Pangulong BBM hanggang December 31 ayon kay PAGCOR Chair Altenco. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Good morning, Raymond. Ilang mga Pogo company sa bansa ang kusa ng nagsasara kasunod ng kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na lahat ng Pogo ay sarado na pagdating sa December 31, 2024. Ito ang iniulat ni Chairman Alejandro Tenco ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement hinggil sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Tenco, 5 Pogo companies nang nagsara simula noong buwan ng Hulyo. Kaya't mula sa 46 na lisensyadong Pogo companies ay bumaba na ito sa 41 sa ngayon. Kabilang sa maagang magsasara ng operasyon ay ang Pogo Hub sa Island Cove, Kawit, Cavite sa December 15. At sa December 16 ay bubuksan na nila ito sa mga senador upang ipakitang wala na silang operasyon sa tinawag na Pogo Island. Narito si PAGCOR Chairman Al Tenco. Meron na pong ilang mga kumpanya na sumulat na po sa PAGCOR at voluntaryo na ganito kaaga pa lamang ay nagsabi ng sila'y magwa-wind down na quietly, slowly. At meron pong isang malaki at ito'y pwede na rin banggitin dahil sumulat yung hub po sa Cavite at yung buong grupo na yon on or before December. Are you talking about Island Cove? Opo. On or before December 15. Ang commitment po nila sa PAGCOR, mauuna po silang magsara na at bubuksan na rin siguro committee members at sa ating lahat, pakikita po sa ating lahat na wala ng operation sila doon. So that will be December 15. Gusto po nila mauna sa December 31 deadline. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 21 na makalipas ang alas 4 na umaga, tumaas naman ang 32.32% ang gross gaming revenue o GGR ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa second quarter ng taon. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, sumipa ang GGR sa 89.23 billion pesos, mas mataas ng 32% kaysa sa 63 o 67.43 billion pesos na naitala sa katulad na panahon noong 2023. Mas mataas din ito ng 9.21% kumpara naman sa 81.7 billion pesos noong first quarter. Sinabi ni Tenco na dahil ito sa electronic games o e-game sector kung saan lumaki din ang top line nito ng higit ng 6 na beses sa isa ding bagong record high. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila? Para labanan ang amoy pawis, amoy araw, gumamit ho kayo ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended po ng Philippine Nurses Association ang Shield Bath Soap. Kaya
Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At dito muna tayo sa ating mahiwagang tunog dahil pagkatapos ho ninyong maglagay ng isang bagay sa timbangan at kayo'y pinawisan, mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. Ayan So ano yung bagay na yan na inilalagay ho sa timbangan? Ang dami ng humula. Pero hindi nyo pa hinulaan kung si Tunog Master Mabel Aribe ba ay tumungtong sa timbangan. Para ma-produce yung mahiwagang tunog. Hindi, joke lang. Dalawang items so yan. Dalawang items. Something that is hard. Ang inilagay ho doon sa timbangan. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text. May ibang sumasagot kasi hindi tama ho yung yung sequence hindi ho nagre-register doon sa computer. Ito ha. empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ngayon doon sa mga sasagot sa atin via online, ang pakiusap po natin, gumamit ho muna kayo, maglagay muna kayo ng sharer badge. Ayun, kayong sharer badge na yon ang magiging daan para mapabilang o makwenta yang inyo pong sagot. Maisama ho doon sa tali natin. Okay, showbiz muna tayo. Uy, hala, si Ann Curtis at saka si Erwan Hosap, hiwalay na. Oh, dami naghihiwalay ha. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Hindi pa rin mamatay-matay ang isyong hiwalayan. Umalma noon si Regine Velasquez Alcacid nang may nagkalat ng fake news na inaayos na raw ang annulment nila ni Ogie Alcacid. Tila nagbanta pa si Regine na idedemanda niya kung sino ang nagkalat ng fake news na ito. Ang nachichismis naman ngayon ay ang mag-asawang Ann Curtis at Erwan Yusuf. Matagal nang hindi napapanood si Ann sa It's Showtime na ang sabi ng nagkakalat ng balitang hiwalay na ay may pinagdadaanan daw ang actress TV host. Lately ay nakikita siyang nasa Australia kasama ang kanilang anak na si Dalia at ang kanyang kapatid at ang mami. Pero hindi kasama si Erwan. Marami ang nagdududang hiwalay na dahil sa isang content ni Erwan na nagluluto ng chicken cordon bleu, nakikitang hindi suot nito ang wedding ring. Napansin ni Erwan ang comment ng isang netizen na nalulungkot siya dahil mukhang hiwalay na nga raw ang mag-asawa dahil hindi nga suot ni Erwan ang wedding ring nito. Nag-react si Erwan sa comment na iyon. Ang sabi niya, LOL or you shouldn't believe news from random accounts on Facebook. End of quote. Kasama naman ni Ann sa Australia ang kapatid niyang si Jasmine Curtis Smith at nag-post nito sa kanyang Facebook account tungkol sa chismis na hiwalay na nga ang kanyang kapatid sa kay Erwan. Ang sabi lang ni Jasmine, ayoko na sana i-address ito dahil alam ko naman my sisters and my supporters are wiser but huwag tayo magpadala sa fake news here on FB and TikTok. We are peacefully bonding and enjoying each other's company in Australia at the moment. Love, love, love. Kaya abangan na lang natin at lalabas din naman ang totoo. Gorgie Rula po nag-uulat sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Iyon naman pala siya, sige. Ewan ko sa inyo. 26 na makalipas po ang alas 4 ng umaga. Mga mamis, laundry day today ha. Pwede ho tayo maglaba. Gumaganda na ho yung panahon ha. Buti na lang ho ang ginagamit ko po sa paglalaba Pride. Kaya hindi ho nangangamoy ang ating mga laba. Mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today. Kunod no ka kapag makapit, madakit at malupit ang mancha, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Mga taga-Lucena, binabati naman kayo ni Dr. Kim Tan. Isang 42 anyos na laborer ang nasawi matapos makuryente habang umiihi sa isang resort sa barangay Cabahog, Cadiz City sa Negros Occidental. Ang biktima na itinago sa pangalan ng mga residente ng barangay Alihis ay sinasabing
nakipag-inuman sa mga kaibigan ng aksidente nitong mahawakan ng isang live wire na konektado sa bakod habang jumijingle sa bakod ng isang resort. Hala, bakit naman may live wire yung nalaglag siguro? Agad itong dinala sa Cadiz City District Hospital, ngunit idiniklarang patay na. Ayon, akala ko dahil sa baha may live wire na nakalatag. O kasi pwede kang madali. Yun naman pala hindi. Habang umiihi ito sa bakod, nahawakan yung live wire na nakaladlad. Ang nako. Ay ingat-ingat ho. Moral lesson, huwag iihi sa bakod. Di ba? Iba no, ugali pa naman oh. It's not against the law, but it's against the wall. Ay, batiin na nga muna natin yung ating mga suki. Magandang umaga ho sa mga Pilipino all over the world. Siyempre sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig po ng kapuluan. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga suki nating mga OFW, saan man pong panig ng mundo kayo naroroon, sana po ingat po kayo. At lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan sa Lebanon, ingat po kayo. Sabi ho dapat lisanin nyo na muna ang Lebanon. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, sa London, sa Mexico. Marami pala tayong mga suki dyan po sa Mexico. Hindi Mexico, Pampanga talagang Mexico. Oo. At saka sa mga suki ho natin sa Australia. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa US. Yung mga suki na Eban lang. Uwi ka pala dito sa Pilipinas. Mula po dyan sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa San Diego, California. Lalong-lalo na yung mga midnight singers na ngayon ay talagang abang-abala sa kanilang pagpapractice para sa kanilang nalalapit na concert sa Pilipinas. Sir Junior Bao, galingan mo sabi ni Sir Art at ni Boss Manny, talagang matindi ang birit mo ng pagkanta at araw-araw ka daw na nagsasalabat. Magandang umaga, Pilipinas! Yung salabat po ninyo, haluan po ninyo ng honey. Uy, at saka congratulations nga pala. Ngayon po, kahapon pala ang ika-6 na taon sa pwesto ni Deputy Court Administrator Leo Madrazo. Mahaba yung kanyang yung kwento tungkol ho sa kanyang pagkaka-appoint. Anyway, congratulations kay Deputy Court Administrator Leo Madrazo ng Korte Suprema at siya po nasa ika-6 na taon na niya sa Korte Suprema. Mr. Mike Lee ng Tio Talabang, magandang umaga. At syempre kay Congressman Ador Plato ng Bulacan, kumusta na po kayo? Justice Max De Leon ng Court of Appeals, magandang umaga. Suspect naman sa pang-hostage, patay matapos manlaban sa mga miyembro ng SWAT sa Davao City. Detalye na balita mula kay June Suter mula sa Action Radio Davao. May buntag mo, June. Idiniklarang dead on arrival sa paggamutan ni Dr. Mark Juhan Mabalot, ang attending physician, ang isang lalaki ng hostage ng kalibin partner dahil sumatama ng baril sa katawan ng suspect. Nangyari ang pang-hostage pasado 12:30 ng tanghali sa Kate Williams Bypass Road, Barangay Katunanan Pequeño, Davao City. Nakilalang suspect na si alias Pulong, nasa hustong gulang, habang ang biktimang kalibin partner ay si alias Amor, nasa hustong gulang din, na kapwa sila nakatira sa Wellspring Village 2, Barangay Katunanan Pequeño sa lungsod ng Davao. Samantala, may isa pang biktima na ayon sa kapulisan ay nadamay sa insidente na si Ayan Rigner, 24 anyos binata, residente sa Pag-ibig, Barangay Katunanan Pequeño. Sa investigasyon ng mga otoridad, nag-away ang suspect at ang kinakasama nito kaya humantong sa pang-hostage sa gilid ng kalsada, kaya naman rumesponde ang mga pulis. Pagdating ng kapulisan sa pinangyarihan, sinubukan pang pasukuin ang suspect sa SWAT team, ngunit imbis na sumuko, isinakay sa motorsiklo ang kanyang kinakasama para tumakas. Habang hinahabol ng SWAT team ang suspect, bumangga ito sa isa pang motorsiklo na minamaniho ng isang Ayan Rigner, kaya pareho silang sumimplang sa kalsada sa may tapat ng isang gasoline station sa Katunanan Pequeño. Sinubukang lapitan ng SWAT team ang suspect, ngunit bigla nang bumunot ng baril, kaya napilitang barilin ng pulis ang suspect na dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, nadala naman sa paggamutan ng nadamay na driver na motor at nasa stable na ang kalagayan, habang patuloy pa ang investigasyon ng Balyog Police Station upang alamin kung bakit may armas ang suspect. Ito si June Suter para sa DZRH
DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dagang salamat, John. 32 na makalipas ang alas 4 na umaga. Sa mga nagtatanong na taga Quezon City, may pasok ang Quezon City, ha? Abaan na ng bakasyon, ha? Long weekend pagkatapos nadagdagan ng Monday, Tuesday, Wednesday. So, may pasok na ho ang mga estudyante, ha? Yan po sa Quezon City. Sabi ni Alfredo Medel, ngayon pala pinagdiriwang ang Tuna Festival dyan po sa General Santos City, September 5. Kaya holiday ngayon sa Jensan. Sa Mindanao pa rin, Barel at Cabo, magkahiwalay na naharang ng PNP sa isang checkpoint sa checkpoint sa Maguindanao del Sur at sa Lanao del Sur, ang magkaibang lugar nga. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Naharang sa isang police checkpoint sa Marawi City, Lanao del Sur ang isang lalaking nagmamaneho ng single motorcycle na napansing may bumubukol sa bewang nito. Ayon sa Probar Information Office, plinag down ng police personnel ang suspect at pinahawi ang damit at nalantad ang dala nitong baril. Hiningan ng papeles ang suspect subalit wala mo nitong naipakita dahilan na inaresto ito at kinumpiska ang dalang baril. Nakuha mula sa suspect na kinilala sa alias itong Abol, residente ng barangay Tuca, Buaday Puso, Bontong, Lanao del Sur, ang isang Colt caliber .45 pistol with serial number 753413 na kargado ng 3 bala. Samantala, naharang din sa isang police checkpoint sa Datupyang Maguindanao del Sur ay isang payong-payong motorcycle na may lamang droga. Ayon sa PNP, tinangkap ang iiwasanan ng driver ang kanilang direksyon mula sa checkpoint, subalit hinabol man sila ng naalarmang pulis at ang busisiin ng U-Box at ang kasuotan ng suspect. Nakuha ang nasa more or less 50 grams ng pinaniniwalaang shabu na ayon sa Datupyang Police Office, may market value itong 340,000 pesos. Mula sa Central Mindanao, Jun Di Makutak, RH19, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, John. Magandang umaga, Pilipinas! Mga taga Malabon City, walang pasok ho ngayong araw na ito, ha? Ang mga estudyante. Pero kung kayo may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede niyong pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family. 70% isopropyl alcohol, maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong makamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabagong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Agarang pinalilinis ng Senate Committee on Public Works Chair na si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa mga tauhan ng Department of Public Works and Highways ang mga debris at mga basura sa mga kalsada at mga drainage inlet o mga kanal na iniwan ng bagyong Enteng. Ayon kay Revilla, posible kasing bumara sa mga kanal ang mga nagkalat na debris, mga sanga, dahon at mga basura, kaya dapat na malinis kaagad. Natitiyak din ng senador ang paglilinis ng mga water outlets upang hindi maipon ang tubig, mabilis na humupa ang tubig baha at lalong-lalo na sa mga flood-prone areas at hindi na rin pamugaran ng mga lamok. Gobernador ng Abra, hiniling kay Pangulong Bongbong Marcos na makialam na sa nangyayaring mga patayan sa kanilang lalawigan. Naman, halos araw-araw, may mga nangyayaring barilan doon. At saka ang involved, may mga barangay o mga local official. Yung pinakahuli, ang involved, councilor ng isang taon ang pinasok sa tindahan. Kasama ang 4 na iba pa ay isang opisyal naman ng barangay. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41, ay bagdabigat ka na kayo amin, Romy. Naniniwala si Abra Governor Dominic Valera na ang sunod-sunod na insidente ng pamamaril na umantong sa pagkasawi ng kanilang mga kaalyado ay may tuturing na may bahid politika. Simulaan niya noong buwan ng Hunyo hanggang sa kasalukuyan ay sunod-sunod ang mga insidente ng pamamaril sa iba't ibang lugar sa Abra. At sa tagalapaan niya ng halalan ay malamang na madadagdagan pa ang mga katulad na insidente.
Dahil dito, inihiling niya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na pangimasukan ang tumitinding bangayan ng mga politiko sa Abra at ipag-utos ang pagresolba sa mga insidente ng pamamaslang para maibsan ang tumitinding takot na dulot nito sa mga Abreños, partikular sa kabisera ng Bangged. Binigyan diin ni Governor Valera na sa dami ng mga biktima ng mga insidente ng pamamaril ay hindi sila kontento sa pagsikap ng Abra PNP na marisolba ito. Una rito, iniling ng gobernador kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil na gumawa ng akbang para malutas ang mga nangyayaring patayan sa Abra upang maging panatag ang mga Abreños habang papalapit na ang halalan. Samantala, inihanda na ang kasong isasampa laban sa 6 na nauling suspect na responsable sa brutal na pamamaril sa mag-asawa sa San Ramon West Manabo, Abra, Kamakalawa na sanina pagkasawi ng isang negosyante at ikinasugat naman ng kanyang barangay kagawad na asawa. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na Agnina. Maganda umaga, Pilipinas! Binawi naman ang dating warden ng Davao Prison and Penal Farm ang nauna nitong testimonya at tiniugnay ang pangalan ni na dating Pangulong Digong Duterte at dating PCSO General Manager Royina Garma sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord noong 2016. Sa pagdinig ng House Quad Committee, sinabi ni Superintendent Gerardo Padilla na nagtakda ng magretiro sa Nobyembre, hindi siya umamin noong una na nakausap niya si Garma. Noon ay hepe naman ng CIDG sa Davao kaugnay ng planong pagpatay kina Chu Kintong, Li Lanyang at Wong Mengpin. Nang tanongin ni Manila Representative Benvenido Abante si Padilla kung na-pressure ito ni Garma o higit pa sa mataas na opisyal dito, inamin ng dating jail warden na may bigger person ang nasa likod ni Garma at sumusunod lang din ito sa utos ng isang makapangyarihan. Sa muling pagtatanong ni Abante kay Padilla kung si Duterte ang tinutukoy nito, tumagin ito ng yes, your honor. Una dito ay sinangkot din ng 2 inmates at hitman sa Davao Penal Farm ang dating Pangulong Digong na siyang nag-utos para patayin ang 3 Chinese drug lord. Tinawag namang fake news ni Pangulong Bongbong Marcos ang kumalat ng mga balitang siya'y na-ospital. Sa isang ambush interview, tinawanan lamang ng Pangulong BBM ang nasabing ulat matapos na mag-trending ang hashtag na nasaan ang Pangulo. Ayon kay Pangulong BBM, wala siyang anumang sakit. At sa katunayan, maghapon itong nasa mga meeting kahapon. Nagulat lang ako when they said that there was medical emergency. Medical emergency. Sir, which is why we are asking you directly. It's totally and completely fake. I do not even have a cold. I do not have anything wrong with me. I'm fine. Thank you for your concern. Ayun, malakas at masigla po ang Pangulo. Maganda umaga, Pilipinas! Kapag napupuyan itong presidente, dapat nag-uultabayo siya. Alas 4:40 na po ang oras sa buong kapuluan. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay nagtataglay ng Lactococcus lactose strain plasma o mga postbiotic. At ang postbiotic na ito, inaral po ng mga Hapon sa mahabang clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactose strain plasma. At yan po, hindi ho kwentong kutsero yan. Dumaan ho yan sa mga pag-aaral. Kaya nga mabilis na ito po yung nire-rekomenda at pumasa sa Food and Drug Administration. Ano pong ginagawa ng ultabayo o ng postbiotic? Itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya lumalakas po ang ating immune system. Kaya tumutulong ito sa magkakaroon tayo ng malalim na tulog para magkaroon tayo ng sapat na pahinga at sapat na lakas sa kinabukasan. Ang ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa
Theoxis Health Ventures. Ngayon kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text po sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. And any question under the sun po pwede ho ninyong itanong dyan po sa ating mga medical experts. Available din po ito sa Mercury Drug, Amesca Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag natin kalimutan ang Ultabio ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Siyam na LGU sa Pangasinan nagdeklara ng walang pasok ngayong araw, September 5, landslides na itala naman sa bayan ng Suwal. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy, masantos siya kabasan. Masantos sa kabusan, Sir Angel. As of 8 p.m. kagabi, may mga nagdeklara ng LGUs na walang pasok sa lahat ng antas ngayong araw, September 5. Gaya sa bayan na Lingayen, Infanta, Basista, Rosales, Calasiao, Banik, Posorobio, Binmalay at Dagupan City. Dahil pa rin sa maulang panahon, magpapatupad naman ang distance learning classes sa bayan ng Basista mula preschool hanggang senior high school. Samantala, may naitala ng PDRRMO ng pagbuho ng lupa sa Barangay Baybay Norte sa bayan ng Sual. Ayon kay PDRMO Officer Retired Colonel Lucien Baroro, wala namang nasaktan sa nangyari pero nasira ang inilagay na metal barrier. Dahil sa pangyayari, nagpalabas na ang PDRMO ng listahan ng mga landslide prone areas sa buong Pangasinan upang makapaghanda ang mga MDRRMO at BDRRMO sa kanilang mga area of responsibility. Sinabi pa ni Oro na may ilang residente ng inilikas na nakatira malapit sa Marusay River sa Calasiao dahil sa lumampas ng level nito sa normal at malapit nang maabot ang critical level. Ito si Freddy Pajardo, RH38 tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat na Freddy. Doon ho sa mga nagtatanong kung may pasok sa Caloocan, alam pasok ho sa Caloocan ngayon. Di ba kasama Caloocan? Ay, Caloocan City, wala hong pasok ngayong araw na ito, ha? Mahigit naman sa 1.2 billion pesos talaga ng mga programa, serbisyo at cash assistance ng pamahalaan ang ipagkakaloob sa mga residente ng Davao City at mga kalapit na lugar sa pagbisita ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, ang pinakamalaking serbisyo karaman ng administrasyon ng Pangulong BBM. Sa pagbabalik ng BPSF sa Davao Region sa ikatlong pagkakataon, ang Davao City ang bibisitahin ng tropa ng Bagong Pilipinas Service Fair Setyembre 5. Ang ngayong araw na ito hanggang bukas sa September 6. Dalang mga serbisyo ng 38 ahensya ng pamahalaan kasama po ang 57 programa at serbisyo ng nasa at kasama dito ang 1 bilyong pisong tulong na tulong pinansyal para sa mahigit na 250,000 na mga benepisyaryo. Si Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang dadalo sa paglulunsad sa Davao City BPSF bilang kinatawan ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong Huwebes. Inaasahan na dadalo sa paglulunsad ng BPSF ang halos 200 miyembro din ng Kamara de Representantes. Naging posible ang pagkakasa ng Davao City Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa tulong ni Congresswoman Claudine Diana Bautista Lim ng Damper Party List, Attorney Margarita Nograles ng PBA, Congressman Sandro Gonzales ng Marino Party List, Yeda Marino Valdez at Judah Sidre ng Tingog Party List. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa Pangulong Marcos at kay Speaker Romualdez, gayon din sa mga mababatas sa lahat ng tulong na ipadadala sa Davao City. Magandang umaga, Pilipinas! Bataan, muling idineklara na walang pasok ngayong araw sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa ika-4 na pagkakataon mula araw ng Lunes, muling idiniklara ngayong araw ng Huwebes na walang pasok ang lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Bataan. Ito ay batay sa pinakahuling ulat ng Pag-asa at rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office PDRRMO upang mapangalagaan ang kaligtasan ng mga mag-aaral at ng publiko partikular sa Bataan. Maaari umanong magsagawa na lamang ng online classes o modular distance learning ayon sa pagpapasya na rin ng mga pinuno ng mga paaralan. Samantala, sa ngayon ay nakakaranas pa rin ang buong lalawigan ng Bataan ng pabugso-bugsong lakas ng buhos ng ulan na epekto pa rin ng southwest monsoon. Kaya't patuloy na minomonitor ng Provincial Risk Reduction and Management Office
o PDRRMO Bataan ang sitwasyon sa bawat munisipalidad na nasasakop ng lalawigan. Sinabi ni Nas Agustin, ang Operation and Warning Division Staff ng PDRRMO Bataan na nakahandaan nila sila sa anumang maaring mangyari lalo pat sumasapit ang ganitong pagkakataon. Maging ang mga barangay opisyal sa bawat lugar ng bayan ay patuloy na nagsasagawa ng monitoring at paglilinis sa mga kanal na daluyan ng tubig na maapektuhan ng patuloy na naranasang pag-ulan. Sa ngayon ay nakataas ang orange rainfall warning sa 4 na lalawigan kabilang ang Bataan, kaya't asahan sa mga susunod na oras ay makakaranas muli ang probinsya ng malalakas na buhos ng ulan at malakas na hangin. Kaya't pinapayuhan ng ating mga kababayan na lagi maging handa at maging alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Dani Mepa. Bakikayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. At ano sa mga pauwi ng Pilipinas, ha? Baka kayo nagbabalak pang bumili ng pasalubong na tsokolate, wag na. Order na lamang kayo ng Tangerine Chocolate sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon sila po yung nagpo-produce ng dekalinad na cacao beans. Mga MSMEs na sila, no ha? Meron na silang extra income. Pinaprocess yan para maging Tangerine Chocolate. Available nga sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ito. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph at ang mga raw material ng mga variants na yan galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, ito'y ipinagmamalaki ng mga taga-Quezon bilang produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat pagtangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas po natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga, walang naging pamumulitika sa naging budget hearing sa pondo ng Office of the Vice President. Ito naman ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos ipahayag ni BP Inday na pinupolitika umano ng mga mambabatas ang budget ng OVP. Katuwiran naman ng Pangulong BBM, lahat ng ahensya ng gobyerno ay dumadaan sa kaparehong proseso. Hindi niya alam ng Pangulo kung paano may tuturing ni BP Inday na pamumulitika ang pag-usisa sa budget. Sadya raw talagang binubusisi ang ganitong usapin para malaman kung sapat bang alokasyon ng pondo at kung paano ito gagastusin. I don't know where all of what had come up. This is a budget hearing. Well, hindi naman pinag-usapan naman. This is something that every single government agency has to do. So it's a hearing. There's no politics in it. We do it every year. We do it with the same department. We do it. That process is well established and it has nothing to do with politics. It has to do with the budget. So I don't know how she can characterize these things, which is essentially an information gathering exercise for the House and for the Senate, so that they know what the budget will look like. So there's malayo sa politika yun. Magandang umaga, Pilipinas! Hinamo naman ang dalawang leader ng Kamara de Representantes, si BP Inday, harapin ang resulta ng pagsusuri ng Commission on Audit. Kaugnay ng paggamit ng pondo ng Department of Education sa halip na magpakalat ng walang batayang akusasyon upang ilihis ang mga atensyon ng publiko. Iginiit ni House Assistant Majority Leader at ako Bicol Representative Jill Bungalon, dapat meron transparency at may pananagutan sa paggamit ng pondo mula sa buwis ng taong bayan. Paglilinaw din ang mababatas kahit pa nagbitiw na bilang kalihim ng DepEd, si BP Inday pa rin ay hindi makatataka sa mga pananagutan sa kanyang mga nagawa. Iginit naman ni Congressman Judas Isidre na ang nasilip na irregularidad ng COA ay dapat direktang harapin ng Vice Presidente. Pinamo naman ni Manila Representative Rolando Valeriano si BP Inday na ipakita kung saan napunta ang bilyon-bilyong pisong pondong ginastos ng tanggapan ito para sa socio-economic program sa Metro Manila noong nakarang taon at ngayon 2024. Sa isang privilege speech, sinuligsa ni Valeriano ang magaspang na
pag-uugaling ipinakita ni VP Inday sa briefing ng House Committee on Appropriations kung noong nakarang linggo. Kaugnay ng panukalang 2.037 billion pesos na pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Sinabi ni Valeriano na kung hindi maipakita ni VP Inday kung saan napunta ang pondo ng Office of the Vice President para sa socio-economic program ay maghihinalaan ng taong bayan na ito'y naaksaya lamang. Ipinagtataka rin ni Valeriano kung bakit nakatuon sa Metro Manila ang socio-economic program gayong siya ay vice-presidente ng buong bansa. 34 na suicide incident na itala naman sa Eastern Visayas. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32 Jimmy. Naitala ng Department of Health ang 34 na suicide incident sa Eastern Visayas. Pahayag ito ni DOH Regional Mental Program Manager Winnie Dorico sa isang panayam. Ang bilang na ito simula sa buwan ng Enero hanggang Hunyo sa kasalukuyan, hindi pa kasamang buwan ng Hulyo at Agosto. Noong nakarang taon, nasa 74 ang insidente ng suicide incident. Ang mga biktima hanggang ngayon ay nasa 18 hanggang 30 anyos. Ang karamihan ng mga dahilan na nag-suicide ng mga ito ay problema sa pamilya. Pinakabata nag-suicide ang 14 anyos. Maaaring mapigilan ang pagtaas ng kaso kung ang mga miyembro ng mga pamilya nito, kaibigan, ay kakausapin ang mga dumaranas ng depresyon. May hotline number ang DOH na maaaring matawagan para mabigyan ng solusyon, mabigyan ng payong isang individual na dumaranas ng depresyon. Mula dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat Jimmy, maupay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Leyte. Muli namang nanindigan si Vice President Sara Duterte na walang maling paggamit sa confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022. Tugin ito ni VP Inday sa pahayag ng House Deputy Minority Leader na si Franz Castro. Background para sa impeachment ng kabiguan ng Vice Presidente na sumunod sa mga patakaran sa paggamit ng confidential fund. Sabi pa ni VP Sara, walang maling paggamit sa pondo. Ang meron lamang ay hindi matapos-tapos na political attack sa kanyang sa kanya ng Makabayan Bloc at ng mga hindi kalyado ng kanila o ng dating Pangulo at hindi makaalyado po ng Pangulong Bongbong Marcos. Mensahe nito sa kanyang mga kritiko, magtrabaho na lang muna kayo at wag nang mamulitika. 4 na minuto o 54 na minuto makalipas sa ika-4 ng umaga, nasunugan na, binaha pa, susme. Itong magkasunod na dinana sa mga evacuees na nasunugan sa Barangay Talabatres, Bacoor, Cavite. Paulat ni Giselle Ricaport, RH15, August 7 ang masunugan ng mga residente ng Sitio Wawa, Barangay Sapote 3. Pinilikan sila sa isang covered court sa kanilang barangay. Nasa mga 200 residente yung naninirahan doon. Ngunit bunsod ng nagdaang bagyong Enteng, naging doble ang pasakit sa mga residente dahil pinasok naman ang tubig baha ang kanilang pansamantalang tinutuluyang evacuation center. Kapanayam ng DZRH News, matapos na walang maisalba sa sunog, lalong nasimot ang kanilang bagong pondar na gamit at mga pagkain, dala naman ang kalamidad. Nananawagan ngayon ang mga apektadong residente sa lokal na pamahalaan na mabigyan sila ng permanenteng relocation. Sila po nung nilikas dito nung nasunugan ng August 7, 2024 at hanggang umabot po sila ng mag-isang buwan, pero inabot pa rin ng baha. Sa naman palad, inabot ng baha ng September 1 hanggang sa mga oras na to sila po ay nailikas na sa Malinawan. Ay, wawa naman, ano ha. Nalibing naman ang buhay ang isang 27 anyos na buntis kasama ang kanyang 2 batang anak sa paghuho ng lupa sa San Jose, Antipolo City nang manalasa ang bagyong Enteng. Kinilalang nasa Wingginang na si Miguela Baranda, 27 anyos, at ang mga anak nito na 8 at 9 anyos, sina Lee at Lester Bragado. Ayon sa kaibigan ni Mrs. Baranda na si Melvin Alosito, sinubukan pa ng nanay ni Baranda na gisingin ito para sa regular na check-up bago mangyari ang landslide. Pero bandang alas 7 ng umaga, unti-unting gumuho ang lupa na nagbaon sa maraming bahay sa natural lugar nitong Lunes. Sinubukan pang iligtas ang 3 pero naging pahirapan dahil sa malakas na pagulan at patuloy na pagbagsak ng mga debris.
Pero kung kayo ho'y taga Central Luzon o naghahanap ho ng magandang investment opportunity, punta ho tayo doon sa hindi binabaha. Flood-free area, katulad po ng Sibera, Mabalacat. Sabi nga ni Malo Cabral, pagka dyan, kaano makalakas ang ulan, diba Malo? Nagsusubside ka agad yung tubig. Yan na po ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Kasama ho dyan yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at saka Samira at Sibera Prestige. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya na nasa loob po mismo ng township ang munisipyo, simbahan, eskwelahan, department store at iba pa pong mga amenities. Kaya sabi nga ni Malo Cabral, ito napakagandang investment, safe na safe ka. At yan. Ngayon, kung kayo po'y magti-tripping dyan, makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ngayon, selling hotcake yata. Paubusan na yung mga units. Ano kaya bilisan mo ninyo? Text na, makipag-ugnayan na po. Lalong-lalo na yung mga nasa abroad na naghahanap po ng magandang investment opportunity. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Kung ngayon pa ho kayo bibili, baka humabol pa ho kayo doon sa kanilang promo ngayong Pasko, Win a brand new car. Hanggang December lamang po yan, Kaya bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Umaga, Pilipinas! Muli, magandang umaga po sa ating mga OFW, sa ating pong mga suking seaman, na nakikinig ho ngayong araw na ito. At saka syempre, lahat ng masuki natin all over the world. Kumusta na po kayo? Ngayon, dun ho sa mga... maaga pa naman kasi sabi ni Ivan ingat lang daw po sa pagbabasa nito dahil baka mamaya for adults only. Hindi naman, paano naman maging for adults? Galing nga ito sa Department of Health. Hinihikayat po ngayon ng Department of Health ang mga sexually active na mga Pinoy na i-practice na lamang daw ang virtual sex. Ibig sabihin na po ay sariling sikap. Ayan, ayon sa ahensya, sa halip na magkaroon ng physical intimate contact, mag-video call. What? Come on. Yun ba yun? Yung bang ibig sabihin ng virtual sex sa Ivan? Mag-video call sila. Baka mamaya ma-record. Ayan. Pero dapat yung partner mo pinagkakatiwalaan. Oo nga naman. Mahalaga nila ang safe sex ngayon sa gitna ng tumataas na kaso ng monkeypox o mpox virus. Bukod sa virtual pox, minumungkahi din ng Department of Health sa mga taong aktibo sa sex. I-observe ang no touch o no touch o self-pressure na lang. RDL. LDR. Long distance relationship. Ayan. Paalala pa nito, bago makipagniig, makabubuting tiyakin muna ang lubusang kilala ang iyong partner. Bakit ka naman makikipagniig sa hindi mo kakilala? Di ba? Yung nagpupunta sa mga spa, sa mga parlor. Iba naman yun. Yun yung masahe with happy ending Oo. Si Ray, kumusta na? At siguraduhin din na wala itong sugat o anumang rashes sa katawan. Ayan, so bago daw ninyo sipingan yung inyong magiging partner, tinan muna kung ito ba may mga rashes sa katawan. Ugaliin din na magkaroon lamang ng isang sex partner. Ayun. Una nang nilinaw ng ahensya na hindi isang uri ng sexually transmitted disease ang monkeypox, pero maaari itong kumalat dahil sa skin to skin contact. Ayan. So klaro para ho doon sa mga, di ba? Ba't ka naman makikipag-virtual sex doon sa hindi mo kakilala? Dapat ganun ho. Yung kakilala mo lang talagang ang pagkakatiwalaan mo. Yan makinig kayo mabuti Yan ang payo ng Department of Health. Binim ko sa mga payo ng Department of Health ngayon Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus, may isang minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga.
Champion Supra Clean, champion sa linis, champion sa bango. 4.75 SRP na lang. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Supra Clean, champion sa linis, champion sa bango. 4.75 SRP na lang. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Nakastambay ba si Grace Ansano? Ivan. Si Grace nakastandby? Hindi. Pinabulaanan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang alegasyon ni Senator Rapi Tulfo kaugnay ng patuloy na operasyon ng Pogo sa bansa. Ito ay sa kabila ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na total ban sa Pogo. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, unti-unti nang lumalaya sa Pilipinas sa mga license owner at katunayan 5 Pogo companies nang voluntaryong nag-shutdown ng kanilang operasyon. Bumaba na rin niya sa 255 ang license holder mula sa 278 na nasa listahan ng ahensya noong 2023. Ayon kay Tenko, nagpahayag na rin ang mga Pogo firm sa Island Cove sa Cavite na ihihinto nila ang operasyon pagsapit ng December 15, 2025. Ito yung isa sa pinakamalaki. Samantala sa hearing naman ng Senate Committee on Games and Amusement, ibinunyag din ni Tenko na may binubuong executive order ang Malacanang na ilalabas ngayong buwan. Dito niya matutukoy kung ano nga ba at sino nga ba ang maapektuhan ng Pogo ban at kung kasama ba sa ban ang mga nasa export processing zone. Sa dami umano ng pera mula sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo, sugal, bentahan ng illegal drugs, hindi umano imposible na napondohan ang quota system ng Philippine National Police kung saan tumanggap ng reward ang mga pulis na nakakapatay ng mga drug suspect kaya't libu-libong biktima ang nadali ng extrajudicial killings. Ayon sa House Committee on Human Rights Chair at Manila Congressman Benny Abante, isa ito sa mga hindi matatakasang katotohanan batay sa lumalabas sa mga ebidensya at mga testimonya na nakukuha sa nagpapatuloy na investigasyon ng House Quad Committee. Sa pinakahuling pagdinig ng Quad Committee, isinawalat ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido na nagsilbing testigo na ang Administrasyong Duterte at ang PNP sa ilalim ng pamumuno noon ng PNP Chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagtakda umano ng arawang kota sa mga pulis para i-eliminate o i-neutralize ang nasa 50 hanggang 200 target laban sa illegal na droga. Nang tanungin si Espinido kung ano ang ibig sabihin ng neutralize, sinabi niya na para sa mga pulis ang ibig sabihin daw nito ay patayin ang suspect. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Si Rhea Torres ng Pag-asa kasama na natin. Ma'am Rhea, good morning. Good morning po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay sa lagay po or magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw. Patuloy pa rin pong kumikilos po palayo itong si dating bagyong Enteng. Papalayo po ng ating Philippine Area of Responsibility, although yung trough core extension nito ay nakaka-apekto sa may kanlurong bahagi ng Northern Luzon. Samantalang hanging habagat or southwest monsoon ay patuloy pa rin umiiral sa bahagi naman ng Central at Southern Luzon. Kaya asahan pa rin po natin ngayong araw ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng Luzon area. Asahan po natin yung malalakas bugso ng ulan sa dito po sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantalang dito po sa Metro Manila, sa buong central or nalalabing bahagi ng Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, pati na rin ng Mimaropa, posible po yung occasional rains or ito po yung mga pabugso-bugsong mga pag-ulan, dulot pa rin ng epekto ng hanging habagat.
Sa Cordillera Administrative Region naman, Ilocos Norte at Ilocos Sur, pati na rin sa Quezon, Marinduque at Romblon, magiging maulap po ang papawirin na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At sa nalalaming bahagi naman po ng ating bansa, generally magpapatuloy po yung fair weather conditions, liban lamang yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may gale warning po tayo sa kanlurang baybayin ng Luzon. Delikado pong pumalaot, lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At asahan po natin, possible pa rin pong patuloy yung mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Hanggang bukas po yan, improving weather conditions po tayo pagdating ng Sabado. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, hanggang umaga, ingat po tayo lahat. Oy, teka muna, Ma'am Rhea, parang maraming cloud cluster pang nasa labas ng PAR. Ano yan? Yes po, so currently wala pa naman po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo po. Pero based po sa ating latest na TC threat potential, may posibilidad po na may pumasok sa ating Philippine Air Responsibility sa susunod na linggo. Uy. So sa ngayon po, ay continuous pa rin po yung monitoring natin. Manatili po tayong mag-antabay sa mga updates na nilalabas pa ng Pag-asa. Ano yan? LPA na ba yan? Yung nasa labas ng PAR? Po, yung binabantayan po sa labas, hindi pa po siya ganap na low pressure area. Pero sa ngayon po, may mataas na posibilidad na ito ay maging LPA. So for now po, ay monitoring pa rin po kami. Pag pumasok, ano magiging pangalan? France? So after ng Enteng, ay Ferdi naman po. Ferdi pala, Ferdi. Sige. Thank you, Ma'am Rhea. Ma'am Rhea, nakauwi ka na? Hindi pa po, mamaya po. Ilang araw ka nang hindi umuwi? Ay, nakakauwi naman po ako. Malapit lang ako po. Malapit ka na dyan. Pero yung iba na mga kasama ho ninyo, dyan na natutulog. Yes po, tama po. Ilang araw sila bago makauwi? 4? Since nakalabas na po si Enteng, pwede na po, pwede na pong makauwi. Ayan ha. So, ito kaya nga merong PAR plus 5. Tama ba? PAR plus 5. Ibig sabihin, bago pa man pumasok ng PAR, ang isang sama ng panahon, nagbibigay na po ng warning ang Pag-asa. Ayan, oo. Kasi yung iba late gumising, pagkatapos sasabihin, ano ba naman yung Pag-asa? Ayan, Ma'am Rhea, ingat ha. Yes po. Thank you. Salamat po. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga late na gumising, nagtatanong kung meron bang pasok sa Cavite, ala. Ayan, ito ho yung mga walang pasok ngayong araw na ito. Marikina City, Parañaque, Manila, Las Piñas, Pasay, Caloocan City, Valenzuela, Malabon, Muntinlupa. Yan po sa Metro Manila. Wala din pong pasok ang Rizal, Bataan, Cavite. Las Piñas kasama na ba dito? May kasama, may pasok sa Las Piñas? Las Piñas. Pahingi nga ng updated. May pasok. Ha? Ano classes, Las Piñas? Sige, pahingi na updated na listahan. Ayan, Rizal, Bataan, Cavite. Ayan, wala hong pasok. Yung Nasugbo, Calaca City, Lian, Balayan, Tui, ang Lemery, Taal, Laurel, San Luis, San Juan, Calatagan at Malbar sa Batangas, ala din po silang pasok. Ayan, magandang umaga ho sa mga taga-Talisay, Batangas, ha? Hindi ho kayo kasama doon sa listahan. Ayan, Anyway, kung kayo naman po ay may mga importanteng lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially ano nga ba yun? Okay, specially prepared. Tagal-tagal mo na yung binabasa sa script na yan, bano ka pa rin. Take to. Dalawa ang formulation ng family alcohol na pwede ho ninyong pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem, hindi po manunuyo inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mga mabangong family wrapping compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga sa ating mga magagandang kumadrona. Sex Silvang Casantos, kamusta na yung nilalakad doon nyo sa Senado, ha? Ang family rubbing alcohol ay ginagamit po for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sabok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa.
Maganda umaga, Pilipinas! Tatlong tulak ng illegal drugs arestado naman sa bayan ng San Leonardo, Nueva Ecija. Detalye ng balita mula kay Grace Ansano, Aris 25. Grace. Kalaboso ang tatlong umano'y tulak ng droga matapos na sila ay maaresto sa isang drug bypass operation na isinagawa ng PNP Special Drug Enforcement Unit at ang PIDEA sa bayan ng San Leonardo. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Nueva Ecija Police Provincial Director na si Colonel Ferdinand Hermino, kinilala ang tatlong suspect sa mga aliases na sina Bokloy, Larry at alias Buboy. Aabot naman sa higit kumulang sa 55 grams. Kakahalaga ito sa mahigit sa 340,000 pesos sa street value ang nakumpiska sa tatlong drug dito sa naturang drug bypass operation. At sinampahan na ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 9165 ang tatlong drug suspect. Samantala, sa bayan ng Likab, suspendido na rin ang pasok ng kwate dahil nga sa nangyaring matinding pagbaha sa naturang bayan. Mula sa mga barangay nito, 8 ang tinamaan ng matinding taas ng tubig ba. Ito ay ang barangay San Cristobal, Tabing Ilog, Poblasyon Norte, at gayon din ang Poblasyon Sur at San Juan, Villarosa, Aquino at Linao. Yan nun ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sanistano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Grace. Si Julius Corpus naman, ang spokesperson ng Toll Regulatory Board. Kasama na natin. Sir Julius, magandang umaga. Kung Angel, magandang umaga po at sa lahat ng ating mga masugid ng taga-subaybay sa inyong programa sa DZRH. Magandang umaga po sa lahat. Anyari, hindi natuloy na muna yung pagpapato ng multa. Sir Angel, ako ang Angel, opo, tama po kayo. Minarapat po ng aming pamunuan, lalo na yung aming chairman ng TRB, at ang secretary po ng DOTR na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng ating revised yung ating joint memorandum circular ukol dun sa mga insufficient at saka walang RFID na pumapasok sa mga ETC lanes. Binigyan naman po tayo ng magandang dahilan, basihan ng ating mahal na kalihim ng transportasyon na upang i-fine-tune muna yung operations ng mga expressway sapagkat hindi naman po natin pinagkakaila na paminsan-minsan din naman ay may mga panakanakang mga problema pa rin namang na nararanasan dito sa ating operasyon ng mga electronic toll collection systems natin na patuloy naman pong inaayos at marami na po ang naisaayos kung tutusin. At hindi naman po tinatantanan ng pagpapaayos niyan sapagkat atin pong binabantayan. At ito naman pong ating mga toll collection equipment and systems ay ng ating mga toll operator ay mas magiging maganda po nga sa kanila kung lahat ng mga problemang nararanasan ng ating motorista dyan ay masawatan na dahil kung hindi, sila po ang mapapatawan ng penalty. Ayun. Ating toll operator, concessionaires. At isa pa hong dahilan na binigay ng ating mahal na kalihim ay upang mabigyan pa ng sapat na panahon upang magabayan, ma-intensify ang ating information campaign para sa kapakanan ng ating motorist users kung paano makasunod dito sa panibagong guidelines ng Joint Memorandum. So, kailan na? Kailan natin implement? Binigay pong taktang petsa is October 1. October 1. So, next month? Opo, ito pong next month. At naway lahat po ng mga issues na or yung mga kadahilanan ay maisaayos na po sana. At nang maipatupad ng mas maayos, mas efficient itong ating joint memorandum circular na fair both to the motorist and also to the tollway operator and concessionaire. Okay, klaro ha, October 1. Para naman, tama din naman. Tsaka sabi nga ni Professor Andy Pereira, sabi niya, teka muna, papatawan nila, magpapataw kayo ng multa sa mga motorista. Dapat pagkapalpak yung sistema, patawan din sila ng multa. Para kwentas klaras. Ngayon, so hold na muna at sisiguraduhin muna na maayos yung sistema bago magpatupad ng ng pagmumulta doon sa kulang ang load o hindi defective yung kanilang RFID. Sir Julius, thank you ha.
Maraming salamat po, Kong Angel, sa lahat po ng ating kasamahan sa DZRH. Maraming salamat po muli sa pagkakataon. Thank you. Balikan namin kayo bago mag-October 1 para mapaalalahanan din ating mga kababayan. Salamat po. Thank you. Salamat po marami. Thank you po, Kong Angel. Si Ginoong Julius Corpus, ang spokesperson ng Toll Regulatory Board. Ayan, tiniyak naman ang Government Service Insurance System o GSIS. Nakahanda ang kanilang ahensya na tumulong sa kanilang mga miyembro na nasa lanta ng bagyong Enteng. Sa inilabas na pahayag ng GSIS, sinabi nitong bukas ang kanilang emergency loan oras sa matukoy ang lokasyon at mga lugar sa bansa na nasa ilalim ng state of calamity. Ibig sabihin, ang mga kwalipikadong miyembro ng GSIS ay maaaring makapag-loan sa pamamagitan lamang ng GSIS Touch o sa pamamagitan ng Guaps Kiosk na nasa ahensya ng o mga ahensya ng gobyerno, yung mga satellite offices nila o kaya sa mga mall. Samantala, nagpaalala naman ang GSIS sa deadline ng pagsasumite ng aplikasyon ng mga naapektuhan ng bagyong Karina at Hamagad na kukuha ng kanilang emergency loan. Magandang umaga po kay PJM Wick Biloso ng GSIS. Magandang umaga, Pilipinas! 517 Number 1. Tinatin mga walang pasok ngayong araw na ito sa Metro Manila, Marikina, Parañaque, Manila, Las Piñas, Pasay, Caloocan, Valenzuela, Malabon, Muntinlupa, Taguig, Pateros, Navotas, Mandaluyong, Rizal, Bataan, Cavite. Nasugbu, Batangas, Calaca City dyan po sa Batangas, Lian, Balayan, Tuy, ang Lemery, Taal, Laurel, San Luis, San Juan, Calatagan at Malbar sa Batangas. Yan, Giginto, Bulacan, Balagtas, Bukawi, Bulacan, Hagonoy, Malolo City, Marilao, Norsogaray, San Rafael, Santa Maria, San Miguel, May Kawayan, Ubando, Plaridel at Baliwag yan po sa Bulacan. Ang Kalumpit, Pandi, San Jose del Monte at Balagtas naman, walang face-to-face classes pero tuloy daw po yung online o modular learning. Sa San Pedro at Cabuyao, Laguna, wala din pong pasok. Licab, Saragosa at Cabiao sa Nueva Ecija, Looc, Occidental Mindoro, Botolan, Candelaria, Castillejos, Palawig, San Narciso, Subic at Iba sa Zambales. Gayon din ang Arayat, Mabalacat, Bacolor sa Simon, Mexico at San Fernando sa Pampanga. Ang Guagua at Angeles City naman, wala rin pong pasok pero tuloy ang klase online o modular learning. Kanselado rin ang klase sa Concepcion, La Paz, Anao, Bamban, Paniki, Moncada, San Manuel at Ramos at Tarlac. Sa Kapas, Tarlac naman, walang pasok mula preschool hanggang high school sa mga public at private. Ayan Pangasinan, wala rin pong pasok sa mga bayan na Agna, Anda, Agno, Mabini, Sual, Dagupan, Infanta, Mangaldan, Tuy, Calasiao, Orbistondo, Ordaneta, Posorubio, Mangaldan at San Carlos Gentin sa Manawag. Suspendido na yung klase ngayong araw hanggang bukas na September 6 sa Basista at Rosales, Pangasinan. Kanselado na rin ang pasok preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pampribadong paaralan sa Benmale, Pangasinan. Masantos siya kabasan, itsikayuin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, ibusunin nyo yung inyong immune system para ho kayo matulungang magkaroon kayo ng panlaban ho sa mga sa mga toxin sa paligid sa ating yung mga sakit, yung mga virus. 23 na makalipas ang alas 5 ng umaga, pero anytime po pwede ho kayong mag-take ng Ultabayo. Ano bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Staphylococcus lactis strain plasma at ito po inaral ng mga dalubhasa sa Japan. Mahabang clinical trial po ang pinagdaanan nito. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya talaga naman ganun ho ito kabagsik pagdating ho sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan. At mahabang clinical trial po, dinaanan nito kaya hindi po ito kwentong kutsero. Ano ba ginagawa ho ng postbiotic pagpasok sa ating katawan? Ina-activate po nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell o PDC. At yan po nagtataboy ng toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya habang malalim ho ating tulog, nakakaipon tayo ng sapat na lakas sa kinabukasan, syempre, masigla tayo pagkagising. Mas maganda ang ating disposisyon. Yan po ang benefit sa atin ng Ultabayo. Ngayon, kung may mga tanong pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580 at meron po tayong mga medical experts na nakastambay dyan
para sagutin ang inyong mga tanong. Available yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po yan sa Tioxis Health Ventures. Meron din po sa available din po yan sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide at sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag kalimutan na ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Siyempre, batiin ko uli yung aming favorite teacher. Yan po sa Kidapawan, si Ma'am Dottie Molino. MTRCB na bash naman dahil sa X-rating ng 2 pelikula. Ano-anong mga pelikula yan? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Pinutakti ng bashing ang MTRCB dahil sa pagbigay nila ng X-rating sa isang documentary film na Aliputo at Muog at ang fantasy film na Dear Satan. Ang Aliputo at Muog ay tumatalakay sa pagkidnap ng aktivistang si Jonas Burgos na hanggang ngayon na hindi pa rin nakikita. Ginawa ito at binunga ito ng kanyang kapatid na si J.L. Burgos. Ang Dear Satan naman ay isang fantasy movie na isa sa bida ay si Satanas na ginagampanan ni Paolo Contis. Ayon kay Paulo, ito ay kwento ng pagkagapi ng kabutihan sa kasamaan. Pero ang sabi ng chairperson ng MTRCB na si Lala Soto Antonio, na-offend daw siya bilang isang Kristiyano. Ang sabi pa ni Chair Soto, ang sabi nito, I have seen the film, I joined the board, I am offended as a Christian, and it is not demonic but it has a different depiction of Satan becoming good. But Satan will never ever be good. May rason din siya kung bakit na X ang Aliputo at Muog kahit daw merong freedom of expression, meron daw batas na dapat sundin, kaya meron ng MTRCB. Pero ang sabi ng ilang mga bashers, ang MTRCB ay nagka-classify lamang at hindi nag-X. Hindi man lang daw kinukonsider na namumuhunan ng mga producers para makagawa ng isang maayos na pelikula at pagtapos hindi pa iaalaw na maipalabas sa mga sinihan. Ang hina ng araw ng ating film industry, kaya tuloy na bash ng bonggang-bongga itong taga-MTRCB lalo na si Chairperson Lala Soto. Ang ibang bashers ay pinipersonal na itong pagbabash sa kanya. Sa September 5 ay iapila ng Mavix Productions itong pelikula nilang Dear Satan at sana i-consider daw ito ng mga nasa Appeals Committee. Gorgie Rula po nag-uulat sa D-Showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat muli, Gorgie! Kung yung pelikulang yun, kung ang MTRCB pinuputakte ng bashing. Pinutakte naman ang suporta mula sa Liga ng mga Barangay sa Pilipinas ang mga panukala ni Senator Amy Marcos para sa mga opisyal ng barangay. Naging maganda ang pagtanggap ng Liga sa Senate Bill number 1197 o Barangay Benefits Act na inilatag ni Presidential Sister Amy Marcos sa 2024 National Congress nitong weekend. Ayon kay Senator Amy, layo ng panukalang ito na magbigay ng permanente o karagdagang benepisyo para sa mga opisyal ng barangay gaya ng cost of living allowance, hazard allowance, social security at maging ng PhilHealth. Humakot din ang suporta ang panukala ni Senator Amy na palawigan ng termino ng mga opisyal ng barangay sa pamamagitan ng kanyang Senate Bill 2629. Binigyan din ng chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mahigit sa 42,000 mga barangay officials sa pagsusulong sa mga komunidad. Inilarawan sila ni Senator Amy bilang frontline civil servants at primary public service providers, kaya't umaasa siya na masusuportahan ng kanyang mga kapwa mambabatas ang mga naturang panukala. Bukod dito, dapat din niyang isaalang-alang ng gobyerno na bilyones ang matitipid. Oras na segundahan ito ang itinutulak na pagpapalawig ng 6 na taong termino ng mga opisyal ng barangay. Pinangunahan naman ng malasakit team ni Senator Bongo ang pagtulong sa mga displaced workers mula sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Isinagawa ang aid distribution sa Hinatuan Municipal Gymnasium kung saan nakatanggap ang mga benepisyaryo ng iba't ibang mga ayuda. Katulong naman ni Senator Go at ng lokal na pamahalaan ang bigyan ng pansamantalang trabaho ang mga benepisyaryo upang sila ay muling makabangon. Ayon kay Senator Go, patuloy siyang magsisikap na madala mga programa na makatutulong sa pagpapaunlad at pag-ahon ng buhay ng mga residente ng Hinatuan. Samantala, higit naman sa may 50 baka at kalabaw. Nako! Inanod ng baha sa Isabela dulot ng pananalasan ng bagyong Enteng. Ayon kay Kagawad Rodolfo Gasingan,
Mahigit sa 40 baka na pagmamayari ng mga magsasaka ang natangay sa matinding baha sa Barangay Salay sa Isabela. Sa ulat naman ni Barangay Chair Dante de la Peña ng Barangay Duminit, 11 baka din at 1 kalabaw ang nalunod dahil naman sa mataas na tubig baha. Ayon sa Isabela PDRRMO, mahigit sa 500 katao ang kabuang bilang ng inilikas sa gitna ng masungit na panahon, dala pa rin ng bagyo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dapat talaga inaayudahan natin ang ating mga magsasaka. Binibigyan din sila ng iba pang pagkakakitaan. Katulad ng ginawa ni Governor Helen Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon nung ito pa hindi pa gobernadora. Nagkakot ng mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, ito pong mga magsasaka ay nagpo-produce na ng high value products na pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants din po ang tangerine chocolate na ang mga raw material na ginamit ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas pa natin ang ating ekonomiya. Ang tangerine chocolate po ay sinuportahan ng Department of Trade and Industry at ang Department of Science and Technology, kaya kahit ito po ay gawang lokal, taste and looks global. Tangerine chocolate, ipinagmamalaking produkto ng mga taga-lalawigan ng Quezon. Magandang umaga, Pilipinas! Meron daw pong nakalutang na bangkay sa may nabotas pero hindi pa nakikilala. Tali na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Mayong butag o maulang umaga, mayong Angel. Blanco pa rin ang kakayon at nabutas pulis at pagkakinanlaan ang bangkay na nakakalutang sa katubigan na nabutas sa Bagumbayan sa Tanatagpuan ang nakalutang na di pa nakikilalang biktima. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Inaalam din kung biktima ng pagkalunod o ito ay biktima ng kasagsagan ng bagyong si Enteng. Sa ngayon, Angel, ay patuloy pa rin ang pagbulog ng malakas na ulan na naranasan dito sa Kabarabat sa kasalukuyan ay bigla namang bumusang napakalakas na ulan sa ating lugar. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Ako nagtatanong yung ating mga kababayan dyan po sa Quezon City, sila daw ba'y may pasok? Hindi, baka kayo na may waterproof. Mayor Joy, ano na daw? May pasok ka Quezon City, di ba? Pero wala pa naman panibagong announcement San Juan? Hindi, San Juan kasama dun sa listahan. Kasama ba? Ay, hindi, iba San Juan, Batangas yun. Ibang lugar yun. Hindi ko kasama. Marikina, Parañaque, Manila, Las Piñas, Pasay, Caloocan, Valenzuela, Malabon, Muntinlupa, Taguig, Pateros, Nabotas, Mandaluyong, Rizal, Mandaluyong, yan po yung mga area sa Metro Manila na nagsuspindi na ng klase. Ayan wala na ring pasok sa San Juan. Ayun, klaro ha. Sabi ni Ivan, wala na ring pasok sa San Juan. Sabi ni Mayor Ivan. Tulong sa mga magsasaka na naapektuhan ng bagyong Enteng sa 4 rehiyon, handa na ayon sa DA. Detalye naman mula kay Bal Gonzalez, RH5. Bal. Good morning, Kuya Angel. Nakanda na nga sa Department of Agriculture ang mga laang tulong para sa mahigit 14,000 bilang na mga magsasakang naapektuhan dahil sa pagtama ng habagat na pinaigting ng bagyong si Enteng. Ayon sa DA, available na sa kanilang mga regional offices sa regions 3, 5, 6 at 8 ang mahigit 202 milyong pisong halaga ng mga binhing palay at mga biocontrol measures. Libre itong ipinamimigay ng DA sa mga magsasakang nasiraan ng mga pananim dahil sa malawakang pagbaha at hagupit ng hangin na dala ng bagyong si Enteng. Bukod ba dito, anang DA ang Quick Response Fund o QRF na laan sa rehabilitasyon ng mga affected areas at ang tulong na bayad danyos na binibigay naman mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Maaari na rin makautang ngayon ang mga magsasaka
ng walang interes sa ilalim ng Survival and Recovery o Sure Loan Program mula sa Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Oras sa buong kapuluan, 34 na makalipas ang alas 5 na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! So, ng Class Mapitagan, happy birthday, ha? Boss Nolet Ojeda, nagdiriwang ho ng kanyang birthday ngayon. 5:39 ang oras sa buong kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! Saka maganda umaga din kay Ma'am Marilyn Cadena at Arnulfo Cadena. Sila po yung mga magulang ni Noel, yung ating kaibigan dyan sa Max sa CCP. Maaga din daw ho talaga silang laging gumigising. Si Ma'am Marilyn Cadena. Swerte ho din nyo sa inyong anak, napakasipag po. Maganda umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo, bentahan ng baboy sa La Huerta Public Market. Aba, nakabawi na dahil nga po sa bakunahan laban po sa ASF. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kulang Angel, matapos ilang linggong langawin, nakababawi na o bahagyang tumaas yung demand. Itong bintahan nga ng baboy sa ilang pamilihan kasunod ng paggulong ng controlled vaccination kontra ASF sa Batangas. Pero dito sa La Huerta Public Market sa Parañaque City, nananatili o walang paggalaw ang presyuhan ng karne ng baboy. Gayunpaman, bahagyangan tumaas yung demand. Ang kasi mabibili pa rin sa 270 pesos ang kada kilo, 250 pesos sa pata, 320 pesos naman ang kada kilo ng liempo, habang 270 pesos ang laman at 260 pesos yung kada kilo ng ribs. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, hindi pa rin gumagalaw yung farm gate price o hango nila ng baboy mula sa Batangas. Pero nag-abiso na nila ang mga supplier na magtataas sila ng farm gate price simula ngayong buwan o ngayong pumasok na yung bare months. Inaasahan naman ng 20 pesos ang imamahal ng kada kilo ng farm gate price sa nasabing lalawigan dahil sa nakaambang mataas na demand naman ngayong nalalapit na ang holiday season. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Totoo, tumataas yung demand. Bakit hindi tataas ang demand? Ang dami ho hindi nag-breed. Kami muna, hindi naman muna nag-AI . Wala na muna kaming artificial insemination na ginawa kasi nga wala pa naman bakuna. Pero at least maganda na yung patakaran ngayon na kahit na ASF affected yung lugar, kung negative naman talaga sa ASF yung baboy nyo, pwedeng ibenta. Dati ho kasi higpit . Tsaka magpapakatay ka, 600 na kagad madedilihin siya sa iyo. Ay, sobrang daw lakas ngayon sa Maynila. Nandun po si Boy Gonzales sa RH29. Boy! Kuyang Angel, halos napakalakas ng pagbuhos ng ulan na kasabay ng malalakas na hangin dito sa lungsod ng Maynila, particular sa area ng Tondo, boundary ng Caloocan at Maynila. At ilang minuto rin na bumuhos yung malakas na ulan at sa mga sumandaling ito ay tumigil naman yung mga pagbuhos. Pero madilim pa rin yung kalangitan at inaasahan naman kapag nagtuloy-tuloy itong malakas na pagulan ay posible magkaroon din ng tubig baha, hindi naman kalalima dito sa area ng Arpapa kahabaan ng Rizal Avenue. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat ba? Yung lakas nga. Yun, ingat po kayo doon, doon sa mga lalabas para magtrabaho. Ingat po kayo. Si Sherwin Alparo, nasa may kahabaan naman ng EDSA. Saan banda sa EDSA, Sherwin? Hello, nandito na tayo ngayon sa may EDSA Ayala. At kanina mula doon sa may bahagi nitong EDSA Rotonda, ay makikita mo na kapansin-pansin na nakasilong lahat halos doon sa may ilalim ng EDSA TAF station ng MRT. Yung marami sa mga commuter na bumabiyahe ngayong umaga para nga pumasok sa kanilang mga trabaho. Dahil biglang buhos yung malakas na ulan. Pero pagsapit ngayon dito sa may EDSA Ayala, medyo humupa-upa. Pero kapansin-pansin na yung kaulapan ay ganoon pa rin, mangulimlim pa rin kahit na paputok na dapat yung araw ngayong mga oras na to. Pero walang ani-aninag na sisikat ang araw dito nga sa Metro Manila dahil sa kapal ng ulap na maaaring magdulot pa rin ng mga pag-ulan, bukso ng mga pag-ulan, dala ng habagat na patuloy na hinihila ng nakalabas ng bagyo na si Egay. Subalit yung mga kababayan natin na nagko-commute ay maaaring makapag-biyahe pa rin sa MRT dahil napakaluwag ng mga pagol ng MRT at yung mga bus naman na bumabiyahe sa EDSA Carousel ay
maluwag pa sa mga oras na to. Pero pag-usapin dito sa may EDSA bahagi nitong papunta ng Guadalupe na dahil may build-up na ng makapal na bulto ng mga sasakyan na bumabiyahe ngayon sa EDSA at yung EDSA mismo, ayan, may mga portion ng baha-baha na kasalukuyang mararanasan dahil nga dun sa biglaang mga buhos ng malakas na ulan dito nga sa kahabaan ng EDSA sa bahagi ng Makati. Aris number 6, Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Sherwin. Pero kung kayo ho'y bibili ng bahay dyan po sa St. Monique Balay, dyan po sa Binangon ng Rizal, hindi nyo po problemahin ng baha. Kasi napakataas ho niyan. St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangon ng Rizal. At meron ho silang bagong model ng townhouse, yung Bianca. 2-story townhouse with balcony. At 2 hanggang 3 ang bedrooms, kaya pagbungad ho ng umaga, ang sasalubong ho sa inyo ay magandang simoy ng hangin at magandang nature. Pwede hong i-avail through Pag-ibig Financing, less than 20,000 pesos a month lamang po ang monthly amortization at may 30 years to pay. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po kayo sa 0917-719-7908. Ulitin natin, 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 5. Maganda umaga, Pilipinas! 39 na makalipas ang alas 5 ng umaga ay medyo may kalakasan po ang ulan dito sa amin sa Quezon City. Wala pa bang announcement? Tawagan natin si Mayor. Dali. Dahil nga ninyo pakidahil nga. Ayan. Mayor. Hello, Mayor. Hello, Mayor. Tulog po. Sorry. Ay, Mayor Bistek, gumising ka na. Ikaw talaga, Mayor Bistek. Ang lalim talaga ng tulog mo. Mayor Bistek! Kumusta ka na? Ay, di ba si Mayor Bistek? Sino bang mayor ng Quezon City ngayon? Sino? Hindi, COVID lang yun. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ko na, palitan Happy birthday kay Attorney Ray Esmeralda ng NBI. Ayan, magandang umaga sa inyo. Farm tourism, maaaring palakasin upang makalikha ng trabaho sa agrikultura at turismo. Ayon po sa Trabaho Party List, detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Isusulong ng Trabaho Party List ang panukalang magpapalakas ng farm tourism upang makalika ng mas maraming trabaho at oportunidad sa pinalakas na sektor ng agrikultura at turismo. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, malaki ang oportunidad ng bansa sa agrikultura na maaring iayon sa mabuting kultura ng Pilipino pagdating sa hospitality. Tinatayang humigit kumulang 47% ng kabuuang kalupaan ng bansa ay nakalaan para sa agrikultura at nasa 26% naman ang kabuuang empleyo sa bansa ay mula sa nasabing sektor. Giit ng Trabaho Party List, may oportunidad na pataasin ang demand ng mga agri-product at paramihin ng mga negosyong bubuksan kung gagawing tourist attraction ng mga sakahan. Dagdag ni Attorney Javier, ang pagpapalago ng farm tourism ay magbibigay ng karagdagang kita at trabaho sa mga magsasaka, mangingisda at iba pa sa nabanggit na sektor. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng insentibong pagandahin ang kanilang mga sakahan at pook upang maging kaakit-akit sa mga turista. Ayon sa Trabaho Party List, pagtutuunan nito sa Kongreso ang pagrepaso at pagpapalakas ng Farm Tourism Development Act of 2016, pati ang pagsasagawa ng mga naaangkop na training para sa mga manggagawa sa sektor, kabilang na ang product development, entrepreneurship, turismo at customer relations. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Edniel. Sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes, sinabi ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, natuklasan sa investigasyon ang isang network ng mga makapangyarihan tao na nasa likod ng magkakaugnay na operasyon ng POGO, sindikato sa illegal drugs, extrajudicial killings at iba pang mga krimen. Sa kanyang pambugad na pahayag, sinabi ni Fernandez na dismayado ito
Dahil sa ang mga pangunahing personalidad na nasa likod ng malalaking sindikato ng Pogo ay patuloy namang nakakaiwas sa batas. Sinabi pa ni Fernandez na napatunayan sa investigasyon ng komite ng mga Chinese nationals na nakakuha ng Filipino citizenship sa pamamagitan ng pamimeke at nakabili pa ng malawak na lupain sa pamamagitan ng mga negosyanteng nagpapanggap na pag-aari ng mga Pilipino. Sinagot naman ni Fernandez ang mga nag-aakusa sa Quad Committee na ginagamit lamang ang issue para sa politika, lalo na't nagsimula at lumaganap ang Pogo sa termino ng dating Pangulong Digong Duterte. Tiniyak din ang mababatas na hindi sila titigil sa investigasyon kahit sino pa ang madamay. Sinabi pa nito na kahit ideklara pa ng Pangulong Bongbong Marcos na bawal na ang Pogo, nang banggitin niya ito sa kanyang huling State of the Nation address. Nagpatuloy naman ang pamamayagpag ng operasyon ito hanggang noong August 31. Matapos nga salakay ng mga otoridad ang isang Pogo hub sa Lapu-Lapu City sa Cebu kung saan 160 na mga Indonesian, Chinese at Burmese national ang naaresto. Kaya lang Congressman Dan, mukhang hindi ho sila bagong pasok, mukhang na-recycle. Diba? Sabi nga ng Bureau of Immigration, huhulihin, kunwari, pagkatapos i-release, lilipat lang ng lugar. Kaya nare-recycle. Sana masilip din ho ito ng Quad Committee. Handa naman si Commission on Elections Chairperson George Garcia na magbitiw sa kanyang pwesto sakaling pumalpak ang automated election system ng Miro system sa isasagawang roadshow ng Kamara sa Nobyembre o ng COMELEC sa Nobyembre. Ito ang sagot ni Garcia sa pabirong tanong ni Marikina City Representative Stella Kimbo kung handa bang magbitiw ito sa posisyon kapag hindi umandar ang AES ng Miro System. Sa pagdinig sa panukalang 2025 budget ng COMELEC, sinagot ni Chairman Garcia na handa siya basta't huwag lamang masasabutahe. Matatanda ang unang hiniling ni Surigao del Norte Representative Francisco Jose Matugas kay Garcia magsagawa ng demonstrasyon ng makina ng Miro sa harap mismo ng mga miyembro ng buong mababang kapulungan, bagay na pinagbagyan naman ni Chairman George Garcia. Alas 5:54, tinabla ng Pangulong Bongbong Marcos ang hirit na kondisyon ng kampo ng puganteng si Pastor Apollo Quiboloy para sumuko na sa mga otoridad. Ayon sa Presidente, immaterial, walang talab ang hiling ni Quiboloy sa ehekutibo dahil ang korte ang dapat niyang kausapin. Paliwanag ng Pangulong BBM, ang korte ang naglabas ng arrest warrant at wala sa kamay ng executive branch ang desisyon dito. Ang tanging papel lamang ng executive ay ipa-aresto siya. Tatandang humirit ang pastor o ang puganteng pastor na susuko lamang siya kung magkakaroon daw ng written declaration ng Pangulo na hindi siya ibibigay sa Amerika. Pinabulaanan ng pambansang pulisyang alegasyon ng Kingdom of Jesus Christ na may ginagawang excavation ang PNP sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ay matapos na maglabas ng larawan si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, na nagpapakita ng umano'y mga pulis na naghuhukay ng tunnel sa basement ng Jose Maria College. Umabot na raw ng 8 metro ang lalim ng sinasabing hukay at posible raw na makaapekto ito sa stability ng gusali. Agad naman pinabulaanan ni PRO 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III at hinamin si Torion na patunayan ang kanyang alegasyon. Una nang sinabi ng PNP na naninindigan silang naroroon pa rin ang hinahanap nilang pugante na si Pastor Apollo Quiboloy, bagamat ngayon po ay 11 araw na. 11th day na ng kanilang ginagawang paghahalughog sa naturang lugar. Magandang umaga, Pilipinas! Paano po? Di papaalam na ho tayo dahil masama ang lagay ng panahon, mag-ingat ho tayo. Pero alam ho ninyo, sabi ko nga sa inyo, pagka ganitong panahon, mas dapat nating ipursige ang pagtiyak na yung mga lupa natin ay may kakayahang sumipsip ng tubig ulan para hindi ho nagkakaroon ng landslide. Dati hindi naman ang usong landslide nung masigla po ang mga bundok. Balik ho natin ang sigla ng bundok. Paano? Magtanim ho tayo ng puno. Paano magtatanim ng puno? Pagka ang puno ho kasing laki na ng binte, ang tangin ho ng mga stakeholders dyan sa taas ng bundok, yan po panggatong na, uling na yan. Di puputulin nila. Lagyan mo natin ng economic buffer zone. Magtanim ho tayo ng kawayan.
Ang dami ho nangangailangan ng kawayan ngayon. Ang dami ng industriya ng kawayan pero wala ho tayong may supply dahil nga po wala tayong sapat na taniman ng kawayan. Hindi katulad ho ng ginagawa ni Congressman Ador Plato dyan po sa Ipo Dam at saka dyan sa Angat Watershed, di ba? Nagtatanim ho sila ng kawayan. Paturo ho kayo kay Congressman Ador Plato. Doon sa mga mababatas natin nakikinig ngayon. Marami sa kanila papunta ng Davao Paturo kayo kay Congressman Ador Plato paano ho mag-umpisa ng nursery ng kawayan at paano mag-propagate ng kawayan para maitanim dun po sa inyong mga critical zones. Ayan Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan nang sa gayon ay mailigtas natin sa tuluyang pagkakalbo ang atin pong mga gubat. Kuya Angel po, siya ang Palmona sa giwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Maganda umaga, Pilipinas! Pero syempre, eto muna, munti ko makalimutan ang ating mahiwagang tunog. Magkano na ngayon, 4,000? 4,000. Mahiwagang tunog! Hindi ho bumabagsak na bubong yan dahil ito, may masamang panahon. Yan po ay isang bagay na ipinapatong ho sa maleta. Ayan. Ang inyong pong masagot, i-text mo ninyo sa 0919-282-6485. Sundin lamang po ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Pabilisan na lamang po, Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Albert Einstein. Ang sabi ho ni Albert Einstein, if you can teach it to the 6-year-old, if you can teach it to a 6-year-old, you don't understand it yourself. Naku, yan ang daming problema ngayon. Kaya hirap po makaintindi yung mga bata kasi nga mismo yung mga nagtuturo sa kanilang mga magulang at saka ibang mga teacher hindi nga alam masyadong yung mga prinsipyo ng science at saka ng math. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. 2 minutos na lamang. Susunod ng 2x2. Maganda umaga, Pilipinas!